Masarap din yung ganitong luto sa tilapia, yung iprito mo muna bago mo ilagay. Sariwa pa yung ginamit kong pang-asim, masarap talagang kumain pagka ganun. Magluluto na naman tayo ng sinigang pero syempre hindi na karne, isda naman yung ating iluluto. Bumili ako ng 3 piraso at pinahati ko na sa gitna at nilinis ko na rin yan at nilagyan ko ng asin. Gagamit din ako ng sibuyas, kamatis at saka luya para pantanggal ng lansa. Nahimay ko na rin yung kangkong at maglalagay din ako ng sigarilyas. Masarap din yan sa sinigang at syempre gagamit din ako ng sariwang sampalok. Bumili ako na halagang 20 pesos. Napiga ko na rin yan at itinapon ko na yung sapal. Bago ko isigang, ipiprito ko na muna yung isda. Masarap kasi kapag naiprito, iba yung lasa. Pinainit ko na muna ng gusto yung kawali at yung taba, tsaka ako naman inilagay yung isda para maiwasan yung pagdikit. Pagdating naman sa pagluto ng sinigang, marami namang version. Minsan kapag nagluluto ako ng sinigang na tilapia, ang ginagawa ko, dinediretso ko na lang. Pero ngayon gusto ko iprito ko naman muna. Yung pagprito naman kasi sa isda, nakakatulong din niya para mawala yung lansa. At nang maluto na yung isda, hinango ko na muna. At kung nandito ka pa rin sa bahagi ng aking video, baka pwedeng paki-like and share para dumami makapanood. Tapos naglagay ako ng tubig sa kaserola at nilagay ko naman yung luya. Pakukuluan ko na lang ito kasama ng kamatis. Maraming kamatis, mas masarap. Kaya lang mahal ang kamatis ngayon, kaya 3 piraso na lang yung binili ko. Naglagay na rin ako ng sibuyas. Pati yung siling pansigang, inilagay ko na rin. Pinagsama-sama ko na lahat at pakukuluan ko lang ito ng ilang minuto. At kung nandito ka pa rin sa bahagi ng aking video, ibig sabihin nag-e-enjoy ka. Paki-comment mo naman kung tagasad ka para malaman ko kung saan napapanood yung aking video. Kapag kumulo na, durugin naman natin yung kamatis para lalong lumabas yung lasa at katas. Ganun din yung ginagawa ko kapag nagigisa ako ng may kamatis. Sunod naman, ibinuhos ko naman yung katas ng sampalok. Kung wala naman kayong mabiling sariwang sampalok, pwede na rin yung powder na nabibili sa tindahan. Masarap kasi magluto ng sinigang lalo na kung gagamitin mong pang-asim yung sariwa. Iba kasi yung lasa kumpara dun sa nabibili na powder. Kaya hanggat maaari, sariwa yung binibili ko. Pero kung wala naman akong mabiling sariwa, tsaka lang ako bumibili ng powder. Kaunting halo lang yung ginawa ko at pakukuluan muna natin ito ng ilang minuto. Welcome nga pala sa mga bagong followers at viewers. Maraming salamat po sa inyo. Ganon din sa mga nakapollow sa akin, maraming salamat po sa inyo. At nang kumulo na, inilagay ko na yung sigarilyas. Luto na rin naman kasi yung isda, kaya yung gulay na lang muna yung inuna kong lutuin. At saka ko na lang ilalagay yung isda kapag naluto na lahat yung gulay. After 5 minutes, inilagay ko naman yung dahon ng kangkong. Siguradong makakakain na naman tayo ng marami net. Nilubog-lubog ko lang ng kaunti yung dahon ng kangkong, tapos inilagay ko naman yung asin para pampalasa. Kung sakaling kulang pa, tsaka ko na lang dadagdagan. Nailagay ko na nga rin pala yung tilapia. Kung di nyo pa nasubukan yung ganitong luto sa tilapia, subukan ninyo. Siguradong magugustuhan din ninyo. Lalo na maasim yung pagkasinigang, ay talaga namang sarap kumain. Dinagdagan ko pa yan ng kaunting asin at nang tikman ko, sakto na yung alat. Pinakuluan ko pa ito ng ilang minuto mga lods. Ayan na mga lods, after ng ilang minuto, luto na yung ating sinigang na tilapia. Tara mga lods, mga tamo, aliwaya talaga kapag kasariwaya yung sampalok yung ginamit. Manyaman niya yung sabo.